Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron naman po tayong bagong kukumentuhan mga katambay. Dito pong nakaraan, gabi, nagpahayag na po, nag-speech na po ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte sa rally po, sa prayer rally. Ito naman po, pakinggan naman po natin ang interview naman po sa ating Vice President kasi nagpunta rin po siya ron at in-interview po siya ng Sunshine Media. Ito po, pakinggan po natin. Pero bago po yon, nagpapasalamat po muli si Kamanong. Ang Tambayang Makabayan po, ang YouTube channel natin at ganoon din po sa Facebook. Tambayang Makabayan, siyempre, komento ni Kamanong. Ito po, pakinggan na po natin at komentuhan po natin ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. Sinabi ko nga, meron silang parang script, kumbaga, na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI, at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Papasalamat kami sa inyong suporta, sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente, at sa Department of Education, at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya, para sa lahat, na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ma'am, yung hinahin po mga taong bayan po, ma'am, pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw pagbabago na nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng merong diplomasya. At masaya ako dahil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanilang mga nararamdaman. At ito ay pagpapakita ng ating freedom of speech and religion. Your comment, they want you to become the President of the Philippines right now. Apo, alam mo, kasi sinasabi ko lagi, no, ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, magdasal para sa bayan natin, magdasal para sa katotohanan, magdasal para sa hustisya, and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa Office of the Vice President, at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pagserbisyo, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, at ang trabaho ko sa Department of Education para maiangat natin, mapataas natin ang kalidad ng edukasyon. Ma'am, ano nila yung aasahan ng mga taong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari, na gusto na nilang magbabago from the Office of the Vice President? Ano ang aasahan ng ating mga taong bayan? Makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng aking opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of Education, at pagtatrabuhuan ko yun. Nandoon yun sa aking oath, nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Nandito din ako para makiisa sa pangdarahas, pang-aapi,
sa SMNI. Clearly, it is a violation of the freedom of media. No? At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses kuno na nagkukubli kung ano yung kung sino yung identity nila. At one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa kabila po ng Ayan po mga katambay, nakita po natin ang napakagaling na ating Vice President. At lahat po, nakikita niya rin po ang problema ng ating bansa, di po ba? Tinanong po ng isang media na ano ang masasabi po ng ating Vice President dahil 2 taon na po, pero ang problema ng bansa, di ba? Nandun po ang napakataas na inflation na walang trabaho at ganoon din po ang napakataas na mga bilihin. Sumagot po. Hindi po nagdalawang isip ang Vice President natin na alam niya rin kasi ang problema ng bayan. Kaya sinagot niya, dapat yan ay iparating sa Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Pero hindi sa dahas. Di ba? Iparating natin, panawagan po natin mga Pilipino na 2 taon na po kayo dyan, sir. Hindi nyo pa po tinututukan, Mr. President, ang talagang problema ng taong bayan. Ang kailangan po namin, trabaho ngayon na at ang pagkain na napakataas, kailangan po namin ibaba nyo naman po kahit pa paano. Kahit nung panahon lang ni Pangulong Duterte, kahit ganong presyo lang ng bigas, okay na po kami. Huwag lang po sa panahon ng bagong Pilipinas na napakataas po pagdating ng bagong Pilipinas ang bigas. Doon na lang po sa lumang Pilipinas po. Sa 40 plus, 39, 35, okay na po kami. Huwag lang po sa 50, 60 hanggang 75. Okay na po kami sa luma. Ayaw na namin ng bagong Pilipinas. Hindi umano. Sinagot po lahat. Nakita niyo po yung talagang ang presidente na talagang hindi epal, hindi namumulitiko. Trabaho, yung sinumpaan niyang mandato ang kanya sinusunod. Di ba? Wala siyang tinitira, wala siyang sinisirang mga politiko. Basta yung trabaho niya lang, yung sinumpaan niya sa ating bayan, yung binigay na mandato sa kanya ng presidente, kung ano ang binigay sa kanya sa DepEd, pagbubutihan niya, iaangat niya ang sangay ng DepEd, ang ating mga kabataan, di ba? At ang kanyang pagiging Vice President din, pagbubutihan niya at dadalhin niya sa mga Pilipino ang Office of the President sa pagtulong. At ganun din po ang suporta niya kay Pastor Kibuloy dahil nakikita niya, moro-moro, di ba? Mga media mileage lang na walang patutunguhan ng kaso, di ba? Mismong si BP Sara na at isang abogado, di ba? Ang mga witnesses na hindi malaman kung yun ay talaga nagsasabi na totoo dahil hindi naman korte yon. At doon ay hinuhusga na ang Pastor Kibuloy, di ba? At pati siya mismo, ginagawang napakaraming kaso, di ba? Sa baril, ginagawa siyang corrupt, di ba? Na Vice President. At warlord pa. Pati sa droga, sinasangkot na rin siya. Di ba? Pati sa international, ICC, kasama na rin siya. Di ba? Kaya nga sinasabi ng Vice President, parang may sinusundan, may pattern, di ba? Ang galawan po ng politika sa bagong Pilipinas, di umano. Yan ang sinasabi ng ating Vice President. Pero nakita po natin, yung suporta pa rin niya kay Pastor Kibuloy, hindi po mawawala. Dahil nakikita talaga ng Vice President na ito ay isa lang propaganda at isang bahagi ng isang marungis na politika ang nangyayari po sa Kibuloy at sa mga Duterte sa paninira. Dahil alam natin, may isa na naman Duterte ang malapit na ang maging presidente sa 2028. Pero nagsalita pa rin natin BP, di ba? Dahil ang pagiging politika at ang sinasabi nga, hindi natin hawak ang oras at panahon. Hindi natin alam, di ba? Isang araw, yung sinasabi nga natin, wala na tayo sa politika. Meron namang ibang term na pinagpahinga naman tayo. Hindi kasi natin hawak ang bukas, di ba? Dahil meron ding Panginoon na nasa itaas na siya lang may hawak ng ating buhay, di ba? Pero nakita niyo po ang napakagaling natin Vice President, di ba? Trabaho po siya.
At lahat po nakikita niya ang problema ng bayan, di ba? Nakikita niya po, kaya lang wala pa po siyang magawa sa ngayon dahil limitado lang po ang kanyang mandato. Siya po ay Vice President at siya po meron lang pong ilang sangay na po pwedeng mag-function. Hindi niya po hawak ang buong department ng ating gobyerno. Pangulo po ang may hawak niyan. Siya po, yung kanyang opisina, ang pagiging Vice President at ang DepEd Secretary, napakaganda po ng pagpapatakbo niya. Lalo-lalo po yung DepEd. Number 1 po. Top 1 sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. Sa kasaysayan lang po ngayon nangyari nung maging secretary ng DepEd ang ating VP Sara. Kaya malaki ang aasahan natin. Kung papalarin po ang ating VP, lahat po ng problema ng bansa ay kayang solusyonan po ni VP Sara. Dahil po siya ay lingkod bayan, nakuha niya po ang pagiging politiko at magaling na politiko sa kanyang ama. Kaya ganyan po ang mangyayari pag siya nanungkulan. Kita natin kung ano ginagawa niya bilang Vice Presidente. Napakasipag na Vice Presidente po. Kaya sana po palarin ang ating Vice President at makikita natin makakabangon muli ang ating bansa, mga katambay. Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa napakagaling at talagang direct to the point. Sinagot ni Vice President ang mga issue ni Pastor Kibuloy at ang issue sa kanya at ang issue ng bayan. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan pong muli. Mahalin natin ating bansa, ang ating bayan. Tis-tis lang. May darating pang pag-asang muli. Paalam. Bye-bye.